Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Nandito na naman po tayo para magbigay ng kaunting kaalaman. Okay, naniniwala ba kayo na pinapatay nga ni Senator Chis Escudero ang impeachment complaint o ang impeachment trial na iniakyat ng Kongreso noong February 5, 2025? Okay? May karapatan bang patayin ng Senado ang impeachment? Okay? So, may basihan ba at legal nga ba ang kumakalat na resolusyon di umano na mula sa opisina ni Senator Bato de la Rosa na naglalayong patayin ang impeachment? Okay? So, magkakaroon ba ng bisa o katotohanan yung kumakalat din na Chis 11? Ito yung grupo na kung saan ay kumikilos di umano upang patayin ang impeachment. Ayan, takot na nga po ang Kongreso dahil habang lumilipas ang mga araw at aalis na sila sa kanilang pwesto ay sobrang kabado na po sila dahil kung inyong matatandaan, sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi niya palalampasin ang ginawa sa kanya at sa kanyang pamilya. Lalong-lalo na ang ginawa sa kanya ni Congresswoman Franz Castro. Ayan. So, reminder lamang mga kaibigan, ang mga kongresista po na nagsulong ng impeachment trial against the Vice President Sara Duterte at sumira sa pangalan ni Vice President Sara Duterte ay hindi po nanalo nitong nakaraang eleksyon. Kaya naman takot na takot po sila. At eto na nga kung ano-ano na po ang kanilang pinagsasasabi maging sa Senado, no? Ang dami na po nilang mga ikinalat na mga balita, mga political issues, no, na ipinupukol kay Senate President Chis Escudero. Okay, so karapatan daw at tungkulin daw di umano ng Senado na gampanan ang kanilang tungkulin bilang Senate Court o Impeachment Court na tinatawag. At wala raw karapatan ang Senado na ipagpaliban pa ito sapagkat malinaw daw ang nasa impeachment rules na kapag iniakyat na sa Senado ang impeachment, it should start forthwith. Ayan po yung mga issue. At sabi pa nga po ni Congressman Raul Manuel, ayan, nakakahiya daw dahil may mga ganitong senador daw. Okay. So, nagbunsod kasi itong takot nilang ito dahil doon sa announcement ni Vice President Sara Duterte. Okay, kaya talagang kabadong-kabado sila. Sabi kasi ni Vice President Sara Duterte, nakahanda na siya para sa kanyang impeachment. Dalawa lang naman yan yung magiging kalalabasan ng impeachment. It will be, it should be, no? It might be conviction or acquittal. Pero isa lang yung masisiguro ni VP Sara. It will be a bloodbath impeachment battle. Ayan, dahil sa announcement na yan, mga kaibigan, ay unti-unting lumalabas at naaalarma na nga po itong mga kongresistang ito. Kasi ba naman, hindi na po sila congressman. Wala na po sila sa Congress dahil natalo sila sa election. Okay, ganito kasi mga kaibigan. Kung inyong napanood, no, yung Quadcom, yung Tricom, lahat po ng mga masasakit na salita, mga pagbibintang, mga bagay na hindi po makatotohanan at wala pong basihan ay nabanggit na nila sa Quadcom. Bakit? Dahil ang isang kongresista o kahit isang senador, kapag nasa loob po sila ng kanilang chamber at sila po ay nasa loob po ng session room, sila po ay mayroong immunity. Hindi pwedeng gamitin laban sa kanila ang mga sasabihin nila doon. Whether it was a fake news or not, hindi po pwedeng gamitin yon laban sa kanila. Okay, so ibig sabihin, kahit kung ano-anong kasinungalingan ang sabihin nila doon, ay hindi po yun dapat gamitin bilang ebidensya. Okay, hindi sila makakasuhan, ibig sabihin. Okay, so dahil nga, sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi siya
papayag na basta ganun-ganun na lang ang magiging kalalabasan ng sitwasyon. Okay? Dahil sinira ng mga kongresistang ito ang kanyang pangalan, ang kanyang kredibilidad, ay hindi siya papayag na hindi makaganti. Kaya nga na-mention niya na hindi niya paliligtasin si Franz Castro. Okay. So kaya naman takot na itong mga kongresistang ito at nagnanais na silang kumbaga ma-impeach na talaga itong si Vice President Sara Duterte. Kaya naman nag-ingay na sila lahat, 'di ba? Napansin niyo, no? Mula nang mag-announce si VP Sara ng bloodbath battle comment no sa impeachment niya ay nag-umpisa na silang lumabas. Dahil alam nila na nung eleksyon kasi lahat ng mga Duterte nanalo. Tapos yung Senado ngayon ay kuhang-kuha po ng Duterte Black. So ibig sabihin, number 1 ang Duterte Black sa Senado. So talagang hawak na ng mga Duterte ang Senado. Okay? At ngayon din po na nanganganib na rin po ang Kongreso dahil lahat po ng mga miyembro ng Quadcom ay wala na. Okay, kahapon ay terminate na rin po, no? Terminate na rin po, itinigil na rin po yung ano nga ba yung terminology yung pag-iimbestiga sa confidential fund at doon sa mga ibinibintang nila kay VP Sara Duterte. Okay, yung mga privileged speeches ni Congressman Luis Tro against Vice President Sara Duterte, kaugnay doon sa mga computer scandals na yan ng DepEd at OBP. Ano pa ba yung mga issue inilabas po ng isang congressman, no? Yung isang congressman sa basta may isang congressman na nag-privilege speech sa Quadcom. Lahat po yun ay terminate na po kahapon. So ibig sabihin, tapos na po yung usapin tungkol kay VP Sara sa Quadcom. Okay, yung dalawang matatinding bintang nila kay VP Sara. Yon. So dahil diyan ay ang kinakailangan na lang nilang isulong ay yung impeachment ni VP Sara. Okay. So ito po ang nakikita natin mga kaibigan. One of these days, ang una na pong gagawin nila diyan ay mag-rally sa Mendiola. Okay, kung mapapansin ninyo, nagsalita na itong mga kongresistang NPA na ito. Congresswoman Franz Castro, Congressman Raul Manuel, Congresswoman Arlene Brosas, at syempre, inilabas na rin po ng administrasyon ang kanilang makinarya, ang pambansang babalu, ang pambansang bunganga. No, si Renato Reyes, yan. So pansin nyo mga kaibigan, nang manalo si President Marcos Jr. bilang Pangulo, ay hindi nagsalita itong si Renato Reyes. Ayan. Lahat ng presidente, binabatikos nito si Renato Reyes. Diba ito yung laman ng Mendiola? Laging yan, ang laman ng Mendiola. Ito yung pinakamaingay na aktivista. No? Itong si Renato Reyes. Kaya nga tinagurian itong pambansang babalu. Okay? So, eto na nga mga kaibigan. Kapag hindi po na-impeach si VP Sara Duterte at namatay ng tuluyan, ay talaga namang lalabas na ang mga ito at magiging laman na naman ng Mendiola. Ayan. So, hindi lang Mendiola ang kakalampagin ng mga ito, pati Senado. Promise ko yan. Nakikita ko yan. Okay? So, ubos na po yung Quadcom, no? Tanggal na po lahat ng mga kongresista. At sa July 1, iba na po ang mga kongresista. Iba na rin po ang mga senador. Okay, so pag-usapan natin, may karapatan ba ang Senado na patayin o buwagin ang impeachment complaint? Okay, so totoo ba yung resolution? May bisa ba yung resolution na sinasabi nilang galing kay Senator Bato de la Rosa na naglalayong pigilan ang impeachment trial? Okay? Ano pa? Totoo ba yung kumakalat na Cheese 11? Ito po yung grupo ng senador na kung saan ay nasa panig po ni Cheese Escudero na talagang ang layunin nila ay patayin po ang impeachment trial. Ano pa ba yung kumakalat na mga balibalita tungkol dito sa ano na to? Okay. So, sabi din nila, takot daw ba itong si Percival Sendanya? Sabi niya gano'n. Takot ba itong si Cheese Escudero kay VP Sara?
ano ba yung kinatatakot ni Chis Escudero kay BP Sara? Tapos nagsalita si BP Sara. Sa tingin ko, hindi naman takot si Senator Chis Escudero. Isa itong matapang na abogado. Miyembro nga ito ng Spice Boys. O yan, ng panahon po ni GMA ba yun? Ganyan. Basta, na sabi ni BP Sara, matapang na senador itong si Chis Escudero, and I don't think na takot ito, no? Takot ito sa amin. Okay, so hindi po siya takot na yan. Panoorin niyo po yung naging announcement ni BP Sara. Tapos nagsalita pa si Madam Attorney Guanzon kaugnay sa confidential fund ni BP Sara. So talagang wala talagang silang maibigay na ebidensya laban kay BP Sara. Lahat po ng mga binibintang nila kay BP Sara, sinagot na po ng ilan sa mga abogado, mahuhusay na abogado, at talaga namang lumalabas na wala talagang kasalanan si BP Sara. Okay, eto na nga mga kaibigan, ang ating interpretasyon. Unahin natin ang pagsasampa ng impeachment. Ang impeachment po ay nag-uumpisa sa House of Representatives. Maaari itong isampa ng isang ordinary citizen, civilian kung tawagin, at maaari ding isampa ito ng kapwa kongresista. Okay? Ito po ay isasubmit sa Secretary General ng House of Representatives at dadalhin po sa opisina ng House Speaker. I-assess po nila ang laman ng article of impeachment na ito at magkakaroon po ng pag-uusap, no? Dadalhin po ito sa komite. Okay? After certain days, no? 10 days to be exact, ay kinakailangan nilang madesisyonan kung meron bang basihan ang impeachment na ito. And then after that ay magkakaroon na po ng signature para alamin ang pulso ng mga kongresista kung in favor ba sila na ma-impeach ang isang impeachable officials. Okay, kinakailangan po ng 1/3 votes para ma-impeach sa Congress ang isang impeachable officer. At iyon nga po ang nangyari. Okay? So ngayon nga po, no, ay nasa Senado na yung impeachment complaint na yon. Okay? Iniakyat po ang impeachment against BP Sara noong February 5, 2025 sa Senado. Nung araw din yun, ng mga kaibigan, nung araw din pong yun, February 5, ay marami na pong nalabag doon sa proseso ng impeachment. Okay? Dahil in less than 5 hours or 10 hours, sabihin natin 12 hours na lang, in less than 12 hours, pero ang totoo wala pang 5 oras, ay na-approve kaagad yung impeachment mula kay Secretary General Reginald Velasco. 1 oras lamang o wala pa, nandoon na sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Sa loob lamang ng ilang oras, nakapirma na kaagad yung 215 kongresista na ma-impeach si BP Sara. So madaling salita, minadali po yung impeachment. Okay? So, kapag umakyat na nga ito sa Senado, sasabihin po na it should start forthwith. Okay, yan po yung sinasabi ng Kongreso. Dahil nasa Senado na, it should start forthwith. Kapag umakyat na sa Senado ang impeachment complaint, dalawa lamang ang dapat tingnan dito. Una, yung mga nakasaad ba sa articles of impeachment na iniakyat sa Senado ay totoong ginawa ni Vice President Sara Duterte. Totoo ba yung mga ibinibintang nila kay BP Sara, sa madaling salita? Pangalawang bagay na dapat masiguro ng Senado, kung yung mga bagay na nakasaad doon sa articles of impeachment na iyon, kung nangyari nga ba ang mga iyon, ginawa nga ba talaga ni BP Sara ang mga iyon? Ano ang mga, ito ba? No? Ito ba ay maituturing na impeachable offense? Okay? Itong mga pagkakasala na ito bang mga pagkakamali na ito bang mga binibintang nila kay BP Sara Duterte ay masasabi nating mga offenses na kabilang sa dahilan upang ma-impeach ang isang opisyal. No? Kabilang ba ito sa mga impeachable offenses? Kung ang sagot po ay hindi ito kabilang sa impeachable offenses, then ibabasura po ang impeachment. Kung ito naman po ay naaayon
doon sa mga nakasaad sa articles of impeachment. Ibig sabihin, impeachable offenses talaga yung mga nakalagay po doon. Then, matutuloy ang impeachment. So, yun po ang dapat gawin ng Senado. Kailangan nilang malaman kung yung mga offenses na yon na nakasaad sa articles of impeachment against VP Sara is really evidences, no? At mga impeachable offenses nga yung mga yon. Then, matutuloy ang trial. Pero paano po matutuloy ang trial? Kailangan kasing makapag-decide muna ang Senado. Ang unang schedule po ay June 2, 2025. Pero iminove po ito ng June 11. Okay? So kung ang nakasaad sa articles of impeachment nga ay impeachable offenses, malalaman natin yan sana noong June 2. Pero hindi nangyari at na-postpone ito ng June 11. So, itong dalawang bagay na ito kasi ay mangyayari pag nagkaroon na po ng pagdinig. Okay? So, hindi pa ito trial gaya ng aking nabanggit. Sasagutin muna yung dalawang tanong. Nangyari ba yung mga nakasaad sa articles of impeachment? Pangalawa, impeachable offenses ba yung mga yun? Then, the trial should start agad if qualified nga ito for trial. Okay? So, nakasaad po kasi no sa Constitution ay ganito. Isang impeachment trial lamang sa isang impeachable officials ang maaaring pag-usapan sa loob ng isang taon. Okay? So, i-file po yung mga impeachment na yan, December 2, December, the following week, December 2024. And then yung ika-apat na impeachment is February 5. So kung titignan natin yung calendar, meron na bang isang taon? Wala pa. So ibig sabihin doon pa lang sa December 2, patay na. Bakit ninyo pinatigil at bakit ninyo hindi itinuloy yung December 2 impeachment? Hindi ninyo pinag-usapan at hindi ninyo iniakyat sa Senado. Okay? Yun po yung isang tanong. Pangalawa, magpa-file kayo ng impeachment gayong alam ninyo na sarado na ang Kongreso dahil mag-e-eleksyon. Naka-recess po ang Senado. So, ibig sabihin, walang opisina. Hindi sila maaaring mag-convene ng impeachment trial dahil sarado na ang Senado. Ngayon, pangatlong dahilan, gray areas pa rin na maituturing kung maaari bang hawakan at ipagpatuloy ng 20th Congress yung impeachment complaint na yan. Kasi malinaw po sa rules on impeachment na hindi maaaring i-carry over sa susunod na Kongreso yung impeachment. Okay? From 19th Congress to 20th Congress, hindi po pwedeng tumawid ang impeachment. Malinaw po yan sa rules on impeachment. Okay? So dahil maraming mga questions, maraming mga gray areas na hindi po klaro, hindi po maaaring makapag-umpisa ng impeachment. Kaya nga po noong June 2, nang magbukas po ang Senado, kung napanood po ninyo yung palitan ng mga tanong, ng mga speeches no ng dalawang kongresista, Senator Tolentino at Senator Coco Pimentel. Siyempre, nandyan po yung kanilang mga pointers. Nandyan din po at sumabad nga rin po itong si Senator Risa Hontiveros. At kinu-question nga po bakit daw sa US pwedeng kumbaga sinalo ng sumunod na kongreso yung impeachment. Tapos ipinaliwanag naman po ng isang top-notcher, bar top-notcher na si Coco Pimentel
na hindi pwede kasi iba yung Amerika, iba yung Pilipinas. Sa Pilipinas, 24 lamang yung senador. Hindi sapat para magkaroon ng quorum. So kulang yung 2/3 votes. No? Sa Amerika kasi, kahit magpalit na po yung Senado, ay sapat pa rin dahil 100 yung senador nila. Tayo 24. So hindi mo pwedeng pagkumparahin yung dalawa. Yan po yung naging paliwanag ng isang batikang abogado at senador na si Coco Pimentel. So hindi po bumabaligtad si Coco Pimentel. Siya po ay nakabase lamang sa kung ano ang nakasaad sa konstitusyon. Maging si Senator Chis Escudero ay sumusunod lamang din sa kung ano ang nakasaad sa konstitusyon, kung ano ang nakasulat doon sa 1987 Constitution natin. Sumusunod lamang din po siya. Ganon din po doon sa Senate Rules on Impeachment. Ngayon po ay mayroong nakasampang petition sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte at hinihiling po nito na sana ay maliwanagan ang Senado, ang Kongreso patungkol po doon sa mga gray areas patungkol sa impeachment, tungkol sa impeachment. Kasi hindi maaaring mag-convene ang Senado ng impeachment kung mayroong mga gray areas, may mga malabo, may mga conflicting theories, ideas, and scenarios na nangyayari. So, hindi po sila nagbabawal. So, yung sinasabi pong resolution, wala pong bisa ang resolution. Yan po ay ingay lamang. Binubwisit lang kayo ni Senator Bato de la Rosa. Alam po ni Senator Bato de la Rosa na yan dahil ilang taon na rin po siyang senador, and at the same time, yung mga ganyan, kahit hindi po siya abogado, meron po yung mga secretaries, meron po yan mga consultant na mga abogado. So alam po niya yan, no? Alam po niya yan na yung resolution ay hindi po katanggap-tanggap, hindi po tinatanggap at hindi po legal. Wala pong ganyang proseso. Yan po ay paingay lamang para mas lalo kayong mataranta, no? Para mataranta itong mga kongresista na ito, 'di ba? Pati yung Cheese 11 na yan, wala din po yan. Ginagawa lamang po yan na ingay kasi nga para mataranta at matakot kayong mga kongresista kayo na sinasabi na, hoy, bago kayo magdadadakdak dyan, kayo nga 4 na buwan ninyong bininbin yung impeachment. Diba? December 2 pa naka-file yan sa inyo. Pero hindi ninyo ginawa ng paraan para mag-push through